Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Friday, October 18, 2024 at ano ba nangyari ngayong araw na to? So berde yung market natin. So nag-up siya ng 0.21% and meron pa rin tayong net foreign buy pa rin. No? So meron siyang 173.77 million net foreign buy. Ayan. So nagloko yung YouTube ko kapon so hindi ko siya ma-upload. In-upload ko dun sa isang YouTube channel ko yung crypto ko to. Tapos pinost ko sa mga social media pala. Ayan. So, majority pala ng nakasubscribe sa atin sa YouTube lang naghahanap. Ayan. So, kaya nung umaga, nire-upload ko ulit siya. So, yun. Nagkalituhan tayo kagabi. Hindi ko maibalik yung ano eh, yung hindi ko may upload. So, hindi ko lang anong nangyari kagabi. So, alas 9 na nun. So, hindi ko makita kung paano siya upload ng tama. So, kaya decide ako na sa ibang channel ko na lang siya i-post. Ayan. So, hopefully mamaya ma-upload ko to na maayos po. Okay, so pero hindi tayo absent. Ayan, lagi tayong present sa market natin. Ayan, so meron bang pumitik? Parang matamlay yung ano yung market natin. So nag-green naman siya for today's trading pero pakiramdam ko wala masyadong stocks na gumalaw. So ito si FCG, yung alaga natin, so nag-up siya ng 5.75%. So medyo maganda yung galaw niya at bumalik siya sa 0.91 o 92 yung closing natin. So negative 1.54 million. Ayan. Congrats po dun sa mga kasama natin na may hawak. Macro Asia, walang foreign buy, pero up din siya ng 0.71%. So, very good din. Yung galaw natin, konti lang pero okay na. Tapos si OGP, so magbi-breakout na yata to o natuloy na ba? So, nag-up siya ng 2.24% and meron siyang 4.04 net foreign sales sa market. MRC, pinag-usapan siya kasi nag-pullback na naman. So negative 3.81% and meron siyang 3.97 million net foreign buy. Si Meg, ito yung humili yata ng stocks natin kanina kasi sa closing nag-up siya bigla ng 3.13%. So ito yung isa sa mga pinasok. 120 million yata to eh. 100, rather si ano pala yan, ibang stocks pala yung nakita ko. So negative 10.67 million net foreign sell tapos si PX, ayan, nilagay natin, di ba? Na-mention natin kahapon, kagabi, doon sa Twitter na yung gold is nag-all-time high na naman siya. So, malakas ngayon yung ibang mining stocks. So, 3.13%, meron siyang 783K net foreign buy. Ay, tsaka may catalyst to eh. So, meron yata siyang gagawing mining operation sa bandang Pangasinan naman. Okay? So yun po yung ating naganap dito sa market natin. Medyo matamlay yung yung mga galawan ng mga big caps. So disclaimer pa rin guys sa mga bago sa channel natin as usual, pakibasa na lang po yung ating review. It's for education purposes lang po to. So wag mong gagamitin as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po kung anong stocks yung gusto mong bilhin. And then follow po ako dito sa ating Plummy Trader na YouTube channel para updated ka sa mga posts natin. Subscribe ka, on mo na lang yung notification bell mo or kung gusto mo, join ka dito sa trading group naman natin. So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po. Ayan, so nakapag-upload tayo pero umaga na eh, mga alas 8 na yata yun, alas 7. So sa mga nakasubscribe, check mo na lang po yan. Lagi yung ating trending stocks review, mga company reviews, sample trades markets, basic indicators. So weekends na naman, so aral na naman tayo. Tapos fundamentals, yung mga risk management sa market and PSC, stock market studies, mga basic learnings po natin. Tapos crypto ko to, follow mo din ako dito para pag nagloko tong si Palabig Trader na YouTube channel, dito ko pinost kahapon. Ayan. So kailang wala karamihan kasi ng mga traders doon sa isang channel natin eh. So andito yung isang post natin kagabi kasi nga ewan ko dito na post ko siya pero dito sa main channel ko hindi ko siya ma-post. Ayan. So next time siguro ilalagay ko na lang yung link doon sa parang may message din tong YouTube channel natin. Okay? So and then follow po ako dito sa ating Facebook account na Palapi Trader. Ayan. So para ayan may post naman ako kagabi kaya lang yun nga hindi sa main channel natin para updated ka lagi sa post natin or dito sa Palawi Trader na Facebook page. Tapos sa Binigay yung articles natin sa local market, US, and cryptos. Yung mga posts natin, so meron ng summary dito, di ba? Okay, so meron na. So tingnan natin yung summary ng market natin for this trading. So ayan nga,
mining nga yung mataas sa kanya, no? 0.76%. Hato pa rin yung ano, yung finance sector natin, no? Kahapon sila yung gumalaw, and then hanggang sa ngayon sila pa rin yung gumagalaw din dito sa market natin. So medyo maganda yung finance stocks followed by property stocks. So namula ngayon dito sa industrial sector, tapos ayun, okay. So healthy. 173.77 million net foreign buy. Siyempre, ang worry pa rin natin dito sa market natin is yung gera pa rin naman, di ba? Kasi nabanggit ko kahapon, kung hindi nyo napanood yung YouTube natin kahapon, na within this, ito, October 17 hanggang November, bago election ng US, aatake daw si Israel sa Iran. Kaya siguro medyo cautious din yung majority ng mga stocks natin. Okay, so recap, 7,415.73. Bumawi siya. So halos ganun din kapon, 0.21%. Kailan matamlay yung mga big caps na stocks. Ayala Corporation, so di ba ito yung balita, hindi ko nakitang gumalaw si AC. So ibebenta niya yung 6.5 stake niya kay GCash, kay Mitsubishi Corporation. Pero laki, 6% pero 18.4 billion pesos na valuation. Okay? So Alternergy exploring the possibility of raising additional capital. So magre-raise siya ng capital, no? Tapos Japan, September core CPI inflation rise. Ayan, medyo pumangit yung ano si Japan. Tapos si RC, okay. May bago na naman ipapasok si RLC, no? RCR for expansion with share sale boost. Ayan. So, meron siyang sale na gagawin. Alternergy, ano yung kanina. Philippine Savings Bank. Maganda yung mga earnings sa mga bank. Philippine Savings Bank declares cash dividend. So, meron siya. Philippine Bank of Communication, shorten is offer period. Okay. The board of Robinson Land authorized sale of 318.9 common shares of RL REIT worth 1.87 billion peso. Ayan. Di bibigat ngayon si ano, RCR Robinson Land REIT natin, no? Okay. So Ayala Corporation agrees to sell 50%. Ayan. So yan na. Nickel Asia, gumalaw to kanina umaga, no? Part of Ramon Ang San Miguel were among 13 companies honored by BBM. May award pala siya. Okay, RCR. Meralco awaits ERC's green light on 600 megawatt PSA. Manila Water near complete on Antipolo Water Connection Project. MWC is almost complete. And Hong Kong and Taiwan access via ICT's MCT. Ito yung mga earnings ng mga banks. BPI plus, asa yung third quarter niya. Ito, plus 29%. Si AUB is plus 70%. Ayan, ang ganda kita ng mga banks. DMCP out at 65. Tama ba? 65%. Ilang percent lang to eh. Hindi naman naabot ng ano. O mali yung pagkakaintindi ko. SCP. So the Department of Energy endorsed 19 energy projects to NGCP. Pero bumagsak yata itong si ano eh. SCP natin kanina. SMPH yan. 38 daw target ni PhilStocks, US shares up September retails. Maganda yung closing ng ano eh. Yung closing niya medyo bumaba yung sa US market sa close na. Pero during the trading, ang tataas sa mga AI stocks. So kung nagtitrade ka, napaaga yung benta ko nung isang araw, yung benta na ako eh. Pero umakyat pa siya kahapon. Mas malakas pa yung galaw ng ibang AI stocks. So na-miss ko yung rally kahapon. So abang-abang na lang ulit sa pullback. Ayala hinted at this deal 2 months ago. Our coverage. Yung ano, pagbebenta niya ng stake kay Mint papunta kay sino ba yung investor na yan. Ayan. So, Nvidia shares hit record high last up 3%. So, ganyan yung chart ng ano, Nvidia. Kung titignan mo yung galaw niya, no? So, parang tori na. Pero malakas pa rin. SEC may dividends if Gen confirms 25 billion steam field plan. BSP cuts rates by 25 BPS. Okay? FNI, ayan. Finally, may catalyst. Partnership for nickel processing plant. Okay, PX, ito ba yung catalyst natin for today? Felix is awaiting permit to explore a potential nickel mining site in Pangasinan. Ayan, si Felix, PX yon. Alco is investing 1.7 billion in subsidiary. 7,
plans to invest 5 to 6 billion to open 500 new 7-Eleven stores. Okay, AC, AUB, ABS, retrench. Okay, so nakita natin yung iba. Mitsubishi yung bibili kay kay GCash, PX. Okay. Okay na. So, ito na yung mga balita kapon. So, yung close niya kagabi, ito ba yun? O isang araw to. Dow Jones plus 0.3, 0.04, negative 0.02. Ayan. So, malakas yung closing. Tapos yung parang verde ulit yung ano eh. Ewan ko lang kung trap yung ano ngayon, galawan natin. Okay? So, be very cautious na tayo doon sa Iran, Israel. So, in between October 17 hanggang November. Hindi ko pa alam kung ano yung araw na election eh. Pero yun yung sabi. So, definitely, papasokin ni Israel si Iran. Okay? So guys, yung ating Petro channel sa mga gusto ng guide sa trading sa Philippine markets, sali ka lang po dito. Okay? So double check mo na lang habang weekends. Okay, so punta tayo dito sa Galawan, divergence pa rin. Pero nasa bullish side pa rin naman siya kasi above pa rin naman ng RSI 50. Kaya lang medyo obvious yung konting divergence na rin. So magbabago yan yung sentiment natin kung itong nakita natin na downtrend ng RSI is mag-recover siya. Kasi nauna nila yung MACD. Oh. Hindi pa rin nakaka-recover yung pinaka-MACD formation. So ganyan pa rin. Hindi nagbabago yung yung support, major support sa resistance natin. Okay? So, overall picture, kung titignan mo siya, uptrend pa rin naman. Ayan. Kaya lang, parang hirap yung galaw ng market. So, kailangan natin ng catalyst siguro para dito. Pumapasok pa rin naman yung foreigners, sabihin natin, 173 million pa rin naman yung yung net foreign buy 0.21%. Okay? So, tingnan natin yung galaw ng mga big caps for today's trading natin. So, meron tayong ICT, malilit lang, 0.15, BDO 0.9, Metrobank 0.25, no? So, konting-konti lang. Si Ali, 1.54 pa downtrend si Ali natin. BPI 0.4. Ang nag-drop si RCR. Oh. So, additional shares. Ayan, URC minus 1.5. Manila Water minus 1.48%. Okay, parang delikado si Manila Water natin. Meralco, all-time high si Meralco, 1.05%. GGS 0. MEG, ayan. So ito yung humila sa atin kanina. So nag-up siya bigla. Converge, nag-drop din pala. Oh. Hirap na hirap si Converge. 1.73% na drop. Sino pa? JT Cap. CNPF, nag-pullback, no? 2.01%. Okay. So yun po yung galawan ng mga big caps. Punta tayo dito sa mga yung mga major movers na market natin. Okay. Sino pinakamataas? Yung may volume na lang OPM, 6%. Ayan, nag-up up po. May 1 million na volume eh. Tapos si FCG, ayan. Ito panalo, alaga natin. TP tayo ng TP dito eh. Ayan. So, pero meron pa rin tutulak no. Negative 1.64 million net foreign sell, 5.75%. Ayan, pag-usapan natin yan. Piso na usapan natin siguro dyan. Tapos si Double Dragon ba? Buhay si Double Dragon. Maganda ba to? 2% lang yung dividends eh. So, hindi siya affected ba ng Pogo? East-West, ayan, nag-breakout to natuloy si East-West. 3.67, MEG, up nga siya, PX 3%, Medic, wala namang volume. CLI, ataw si CLI 2.88%, Costco 2.24, lumalaban siya. Okay? So, and then si Bloom, ayan, gumalaw din. So, dito naman tayo sa mga losers ng market. Okay. So, based dito, wala may volume, EEI, nag-drop din. Mas mababa pa kapon. Minus 4%, MRC, minus 3, drop ulit siya. Tapos si ABA, nauntog, minus 2.38. Sino pa? Converge, okay. So, 1.56%. Drop si Security Bank. Manila Water, Mega Wide, na naman. Parang waterfall na naman. Minus 1.49%. Okay, so yun po yung mga major movers ng market. So medyo matamlay yung
yung galawan po dito sa markets natin. Okay? So, tingin tayo dito sa global. Okay, so yun yung closing natin kahapon. Okay naman siya. And dito sa futures, verde ulit, oh. Ayan. Hindi na ako nakabalik sa ano, sa kasi nag-Dow G karamihan yung ano, mga AI stocks. Pero para mamaya maganda ulit yung futures niya. So dito naman sa Europe, mix, medyo mix tayo sa Europe pero marami din yung ano, umarangkada yung galawan. Okay? Tapos dito sa bandang Asia, ayan, mix. Pero para mas marami yung verde, no? Mas marami yung verde na galawan dito sa bandang Asia. Dito sa bandang crypto, lakas nyo, oh, 60, halos 68K na si ano, si Bitcoin ulit. Bumabalik. Kagabi medyo nag-drop to, di ba? Ethereum 2.6K, BNB 596. So the rest, maliban kay PRX, the rest is Pacquiao, Shiba, oh, nag-up ulit ng 4.8%. Okay, so maganda. Hopefully maganda siya over the weekends. Tapos tingin tayo sa mabilisang tingin dito sa mga individual na stocks po natin. Unahin natin si FCG, yung ating paboritong stocks. So natuloy yung ano, nag-0.93 pa pala to kanina, no? Piso na ba usapan natin dito? So hanapin natin yung support. So support natin yung to 0. Ano ba to? 0.88. Okay. And then, yung pinaka-next na resistance, nag-fill the gap na ba? May gap ba dito? Malit lang yung gap eh. So, eto na, 0.96. Hindi pa naman piso, 0. Okay, next is 0.96. Okay? Hopefully umabot dyan. Ayan. So, nagtitipi ka na ba? Napapatipi na ako dito kay, ano eh, kay FCG. So, magandang gains natin dito. Ilan ba tayo? 20, more than 20% tayo dito kay FCG. Congrats sa mga kasama natin sa Patreon. Ayan. So, okay. So, okay lahat ng galaw niya, no? So, ngayon. So, kaya lang medyo overbought na ulit siya. Pero malakas yung volume niya, oh. Wala siyang foreigner ngayon. So, negative 1.64 million. Kailan lalaki ng ano, volume niya. Ayan. So, medyo prone sa profit taking kasi overbought ulit. Nung nag-overbought siya dito, tignan mo, nung nag-overbought siya, nagkaroon siya ng pullback. Ayan. Abang-abang na lang ulit ako sa pullback. So, malayo pa naman yung dividends. Sabi natin is November 13. Ayan. So, bullish. With regards sa trend channel, labas na. Lampas na siya. No? Nakalampas na. Which means very strong si FCG natin. Galing, no? Nakabalik din siya after 1 year. O more than a year, no? More than a year bago siya nakabalik sa, eto, na-hype to dati sa piso eh. Nasakyan din natin tong galaw na to last time eh. Bago siya nagkaroon ng balita. Tapos saan na tayo bumalik dito, no? Mga dito. Ayan, tagal din natin inantay na umakyat pero worth it naman si FCG natin. Ayan, congrats po doon sa mga meron. Next, Macro Asia. So ayaw din paawat ni Mac, no? Kahit nag ano siya, oh. So mukhang pro na sa profit taking yung yung candle natin na. Okay. So lagay na lang natin sa pinaka-peak niya. Dito na lang sa peak area 7.2 o 7.18 depende sa tingin mo. 7.26 pinaka-peak niya. Tapos parang nasagad niya yung yung trend na. Ayun, sa ganyan pala gusto. Dati ganito tingin ko sa kanya eh. So ayan, sinagad na niya. So ano ba to? Pullback na ba tayo? Medyo overbought na rin siya. So, kaya lang, meron pa rin, no? 8.5 million net foreign buy. So siguro kung may galaw to early next week, baka trap yun, no? Kasi breakout to eh pag natuloy dito sa 7.26 and then dito na tayo titingin sa malapit sa 8 after niyan. Ayan. Pero kung trend ang pag-usapan, na-reach na niya yung peak niya. No? Ayun, no? So, dito yung niya. Ideal na spot kung magkaroon siya ng pullback. Anyway, watch out na lang kasi overbought ulit itong si Macro Asia. Nung nag-overbought siya, ilang araw din bago nagkaroon ng pullback. Pero, syempre, yan yung sign na mag-start na mag-profit yung iba. Pero okay pa rin lahat ng indicators natin. Kahit yung volume na yan, meron naman siyang 8.5 million na net.
net foreign buy. Okay, next, OGP. Pinamimili ko dati to si OGP at saka yung isa si Red Sea. Red Sea? CREC pala. CREC. Ayan. So, bot naman gumagalaw. Pero eto si OGP ang masikat kasi nag-gap up siya kanina. Ayan. So, nag-breakout siya kanina, no? Tapos biglang bumalik. So, tingnan natin kung di trap yung gap. Magiging support natin yung yung gap. 2.24%. Parang hindi balance yung saglit. Parang doji o medyo doji yung yung itsura ng candle natin. Remains to be seen. Kaka-overbought pa rin naman niya. So, ibig sabihin kasi pag nag-overbought, medyo madami talagang buyers na nandun. Ang tanong lang, kung yung buyers ba na bumili sa kanya is majority or meron pang natitira na pwedeng bumili sa kanya. Pag naubos kasi yung buyers, diba? Yun yung cost ng ng collapse ng stocks natin pag puro na sila, puro take profits na. Pero lumaban naman siya kanina. Ayan, hopeful naman tayo dito kay OGP kasi all-time high, di ba? Kumbaga, all-time high yung na-reach niya bago siya nagkaroon ng profit taking. Pwede magkaroon siya ng profit taking muna para i-retest ulit yung gap kasi malakas yung SIPA. Negative 4.04 million and 2.24%. Okay? So bullish lahat ng indicators. Next, MRC. So anyway, alam niyo na siguro, may ugali naman siya talaga. Nag-ano naman siya parang hagdan-hagdan yung galaw niya, di ba? So normal lang siguro na magkaroon siya ng pullback. So buhay pa rin naman yung volume. Negative 3.81%. Ayan, may konti. 3.87 million. Net foreign buy and uptrend pa rin naman yung buong picture natin. Okay? So, pero kahapon, di ba nilalagay ko siya dito sa bandang taas? Medyo nauntog. So, balik natin dito sa 1.07. Pero ang pinaka support MA9 pa rin naman. So, hopefully mag-Dow siya by next week para tuloy yung yung rally niya. Ayan. So, gumanda ulit yung RSI kasi bumaba ng RSI 70. Overbought na to kanina, no? Tapos biglang, nag-pullback. Okay, so okay naman. Wala namang masyadong warning signs pa. Next, Mega World. Ito, panalo yung mga, holders natin, yung mga strong holders. Kasi ang tagal, oh. Ang tagal din niya, oh. September. Mag-iisang buwan na palang, overbought si Meg. Ayun, panalo yung mga nakabili ng piso, Laki na niyan. Ilang percent na, tingnan natin. Gaano kalaki na yung breakout niya? 17%, di ba? Malaki na yan. Sa big caps na galawan. Okay, so support 2.25 and on the way siya dito sa peak niya last time, 2.4. Ayan. So kasi kung titignan mo yung channel niya pala, ito. May malaking channel pala siya dito. Ito. Ayan. So strong siya kasi pinipilit niyang abutin ngayon yung pinakamataas. Ayan, kahit na overbought na siya. So 10.67 million net foreign sale pero up siya ng 3.13%. Sustain niya, no? Tagal niya. So ngayon lang nangyari yan, no? Tignan mo yung history niya. So since 2017, ngayon lang nagkaroon siya ng ganyang katagal na RSI level. So anyway, medyo malapit na rin siguro. So hopefully umabot pa siya ng 2.4 bago magkaroon ng pullback. So overbought and okay naman yung MACD formation. And lastly, si PXO, sama natin to kasi okay. So isa siya sa mga gumalaw na pullback din pala. So meron siyang tatargetin later on dito sa 3.4. So nag-take profit siya kasi nga naman nauntog siya dito sa area na to. Nasagad niya, no? Laki kasi ng ginalaw niya eh. So ayun, halos 7% din pala siya. So pero tingnan natin kasi may good news naman siya at parang yun yung catalyst kaya medyo nag-pick up yung yung galaw natin eh. Ganyan na lang yung pinaka-trend channel natin para kay PX kasi may good news siya, di ba? Yung Pangasinan na proposal niya, partnership. Ayan, so halos overbought, wala pa naman and uptrend din lahat ng indicators. So 3.13% and 783K net foreign buy. Okay? So hopefully gumana si YouTube natin. Overall picture, 1, 2, 3, 4, 5. Umakyat naman tayo kumpara sa last, di ba, last weekends. Mapula yung
mga hawak natin. So, nakaakyat naman siya kahit paano. So, hopefully yung hawak mo na stocks is gumalaw for the week. So, FCG lang yung tanda ko na gumalaw for the week sa trading po natin. Okay. So, yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang dito. Crypto ko to, subscribe ka din kasi minsan dito ko po-post pag ayaw doon sa isa Facebook account para po notified ka. So, follow mo na lang or dito sa Facebook page, Bodega Pick or Twitter, nagpo-post din naman tayo dito araw-araw at saka doon sa Instagram. Ayan. So, po-post din tayo. So, Patreon channel yung mga gusto ng guide, sali lang po kayo dito. Okay? So maganda yung mga trades ko sa US for the last 2 weeks kasi nag-rally yung US market. Kaya minsan mas nakatutok ako sa gabi ngayon. Marami tayong nahuhuli doon na lumilipad, pumipitik pala, hindi lumilipad, pumipitik na stocks. Kaya ang problema sa diyan sa Pilipinas, bawal lahat ng broker sa US market. So ang magagawa mo lang diyan, mag-invest sa mga mutual funds, kay GCash, di ba? Meron siya mga mutual funds doon. Yung mga nagtitrade ng US or kung kaya mo mag-open ng mga other brokers, kagaya niya, interactive brokers. Kasi bawal na, ang dami ng bawal bawal si eToro, di ba? Binance, bawal na rin. So sabi nga nila bull run pa naman kung kailan na bawal yung mga platforms na ginagamit natin. Okay po, so yun lang. Maraming salamat. Happy weekends po.